Ang may gawa ng lumang tipan ang Diyos. Ang may gawa ng bagong tipan ang Diyos din. Ngayon, bakit may luma at bakit may bago? Kasi po, yung luma para yun sa Israel. Yung mga unang taong naglingkod sa Diyos, para sa kanila yung lumang tipan o tinatawag na Old Covenant. Kasi ang Diyos po, binabagay niya ang kanyang pakikitungo sa tao, ibinabagay niya sa kaunawaan ng tao. Meron pong mga bagay nung una na hindi pa alam ng tao, yun ang binabagayan ng Diyos. Kaya yung mga kautusan niya noon, nakabagay sa antas ng kanilang kaalaman. Pero nung dumating ang Panginoon Jesucristo na ang tao po ay mas marami nang nalalaman, natuklasan sa kanyang sarili, nagbago ang Diyos ng kanyang tipan para sa mga tao sa panahon naman ng Kristiyano. Kaya nahahati po ang Biblia sa dalawang tipan. Matandang tipan para sa panahong Israelita o Mosaiko sa panahon ni Moises, at bagong tipan para sa panahong Kristiyano sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po ang magkahiwalay na bahagi ng Biblia. Pero pareho pong sa Diyos yan. Galing po yan sa Diyos. Ang Diyos din ang may sabi, kaya lang ibinabagay po sa kaalaman ng tao. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung araw, ang mga tao po, ang isa sa kautusan sa matandang tipan, bago ka kumain, maghuhugas ka ng kamay. Alam natin ang dahilan nun. Alam natin ang dahilan ng Diyos nun. Para wag silang makakain ng dumi na maaaring panggalingan ng sakit. Di ba? Yun ang isa sa dahilan ng kautusan na yon, maghuhugas ka ng kamay. Pag galing ka sa pamilihan, maliligo ka. Yan. Pagka ikaw ay nakipaglibing sa isang patay, pag uwi mo, lalabhan mo yung damit mo, maliligo ka. Kasi yung patay karumal-dumal kung tawagin sa matandang tipan, kasi nga maaaring magkaroon ng possible na mahawa ka dun sa sakit nung patay, kaya pinaliligo ka pag uwi sa bahay, pinapahuga yung damit mo, pinapalabahan. Yun po ay kasi wala pang masyadong kaalaman ng tao nun tungkol sa sakit para maingatan silang, wag silang magkahawa-hawa. Ganon ang ginagawa, sinasabi ng Diyos. Tingnan ninyo nung matuklasan ng mga doktor yung pagkakahawa-hawa sa mga infectious diseases, ano ho? Sa Inglaterra nung araw, sa ospital, nagtataka sila bakit yung isang buntis na dinala sa ospital na manganganak, wala namang sakit. Pagkapanganak, nagkakasakit. Akala nung ibang doktor sa Inglaterra nung mga panahon na yon ay may masamang espiritu, nagkakasakit, wala naman sakit nung dumating. Ngayon, nung ma-invento po yung microscope, yung mikroskopyo, natuklasan ng tao, meron palang tinatawag na microscopic living things. Yung bacteria, yung virus, yung parasite, yan, yung mga maliliit na umiiral na bagay, nagkokos ng sakit, nakakasakit yung bakterya. Nung matuklasan ng mga doktor sa England na ganun pala, nauso po ngayon yung mga doktor ganito. Pag meron silang ginamot na isang pasyente, bago sila lumipat sa susunod na pasyente, maghuhugas muna sila ng kamay sa tubig at sabon. Nung matuklasan nila yon, hindi na ngayon nagkakasakit yung mga walang sakit na dinala sa ospital dahil manganganak. Kaya pala natuklasan na, halimbawa, meron siyang ginamot na merong hepatitis, hinipo niya yung pasyente, tapos hindi siya nagugas ng kamay, hihipuin naman niya yung manganganak, yung sakit nung isa nalilipat sa iba. Kaya napatunayan natin yung Biblia totoo. Nung araw kasi hindi pa natutuklasan yung mikroskopyo sa panahon ni Moises, para maiwasan ng pagkakahawa-hawa ng sakit, ang tao bago kumain, uutusan maghugas ng kamay. Kung galing sa pamilihan, baka may nasagap na mga dumi, kailangan maligo, maghubad ng damit, ganon. Napatunayan natin, kaya pala ganon ang utos ng Diyos, kasi merong hindi alam ang tao noon na totoo, pero hindi nila alam may bakterya. Ano po ibig kong sabihin, kapatid?
Pagdating sa bagong tipan, binago yon ng Diyos. Pakinggan nyo sa 9:10 ng Hebreo. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan. Yung palatuntunan na yun ang una, palatuntunang ayon sa laman o ukol sa laman, iniatang yon hanggang sa panahon ng pagbabago. Talagang babaguhin yon. Kaya nga magkakaroon ng bagong tipan eh. Yung mga palatuntunan tungkol sa pagkain, sa inumin at sari-saring mga paglilinis ang wika ng kasulatan. Ano po ang ibig kong sabihin, kapatid? Ganito po yon. Ngayon, kahit hindi ka na maghugas ng kamay bago kumain, pwede na rin. Bakit? May kubyertos na eh. May kutsara na, tinidor eh. O kaya kung wala kang mapapaghugasan ng kamay, baka may alcohol ka, kung may mga mikrobyo man yun, mamamatay yung mga maraming mikrobyo pag nag-alcohol ka. Gaya ng mga nag-uopisina, halimbawa, paano ka naman maghuhugas ng kamay, nasa opisina ka, kaya kumagamit sila ng kubyertos o kutsara at tinidor. Ayan. Yan po ay naalalaman natin ngayon kasi mas malaki na ang kaalaman natin kaysa sa dating mga tao. Kaya yung kaalaman nila noon, limitado, ang utos sa kanila, para sa kanila lang yon. Pero pagdating ng bagong tipan, binago yung utos. Nung araw po, bawal kumain ng baboy ang mga Israelite. Bakit? Kasi sa baboy po, merong isang klase ng germs o mikrobyo na hindi basta namamatay. Nakadikit yan sa taba ng mga baboy. Yan po ang nagkokos ng isang klase ng sakit sa atay na cirrhosis. Yung lumiliit ang atay at parang natutunaw. Kaya po, noon bawal kumain sa kanila ng baboy. Ngayon, meron na pong modern technology ang tao at nagluluto na tayo talaga kasi meron na tayo talaga mga panlutong magaganda. Namamatay na yung mikrobyo ng baboy, pwede na tayong kumain ng baboy. Sa bagong tipan, hindi na po bawal kumain ng baboy. Pero sa lumang tipan, bawal. Nung araw, bawal kumain ng mga isda na walang kaliskis at palikpik. Kasi po may mga mikrobyo rin sila na hindi kayang patayin ng mga tao noon. Pero ngayon, kung makakain ka man yan, meron namang mga gamot na moderno, kaya hindi na bawal ng Diyos ngayon yung mga yon. Pinakikita ko lang sa inyo, binabagayan ng Diyos ang kaunawaan ng tao. Kaya nagkaroon ng matanda at nagkaroon ng batang tipan. Sana naunawaan